What's up, mga ka-recap? Ito na ang last episode ng ating Chanotsu series. Maraming salamat sa inyong solid na suporta sa series na ito. Sana patuloy pa kayong sumuporta sa ating mga bago at paparating pang malulupet na recap kagaya nito. At kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito. Tara na't magsimula. Patuloy sa paghagulgol si Hina. Hindi alam ni Ayame ang gagawin at sasabihin dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong aktinding pag-iyak. May halo ding pagsisisi si Ayame dahil sa kanyang ginawa na hindi naman niya dapat pakialaman. Hindi makarelate si Ayame kay Hina dahil hindi pa niya ito nararanasan, kaya hindi niya alam ang gagawin upang makatulong kay Hina. Kaya ang ginawa na lang ni Ayame ay ikinalat ang tissue sa harap ni Hina at sinabing, "Pwede mo yan gamitin, Hina." Nagpasalamat si Hina, pero ramdam pa rin ang lungkot sa kanyang mga salita. Kaya hindi na rin napigilan ni Ayame na maluha para sa kanya. Sabay sabing, "Okay lang umiyak, Hina. Ilabas mo na ang lahat sa luha mo." Sumagot si Hina, "Okay, sige." Sabay tanong ni Ayame, "Sobrang mahal na mahal mo talaga siya, no?" "Oo, sobrang mahal ko siya," sagot ni Hina. Sabay hagulgol muli ng napakalakas dahil iba ang tama nito sa kanyang puso. Kinabukasan, pinaghandaan na nilang lahat ang pag-uwi. Habang naglalakad si Taiki, napasulyap siya kay Hina. Alam niyang kahit nakangiti ito sa harap ng maraming tao, ramdam niya ang sakit na tinitiis at itinatago ni Hina. Kaya naman nagpaalam si Taiki kay Kasahara at sinabing magpa-practice lang siya saglit habang wala pa ang sundo nila. Habang papunta doon si Taiki, nakita niya si Chanotsu at napatulala. Habang nag-e-ensayo si Taiki, hindi niya mapigil ang isipin ang desisyon na ginawa niya at sinabing, "Ito ang tamang gawin." Ayoko nang magpatuloy na masaktan at paasahin si Hina. Bigla naman siyang napatigil nang dumating si Haruo at inaya siyang makipaglaban. Agad namang pumayag si Taiki. Samantala, habang naglalakad si Kasahara upang gisingin si Nishida, nakita niya si Moria na tila todo ang pagsisisi sa kanyang ginawa. Kaya napatanong si Kasahara kung ano ang problema ni Ayame. Pero tiningnan lang siya nito ng masama at sinabing, "Huwag kang makialam, Takmol. Wala kang kinalaman dito." Pero nagulat si Ayame nang sabihin ni Kasahara, "Patungkol ba ito kay Taiki at Hina?" Nagulat si Ayame dahil alam pala ni Kasahara ang kalagayan ng dalawa. Kaya sinabi ni Kasahara, "Napansin ko na kakaiba ang galaw nila kagabi." So ganun pala, binigay na ni Taiki ang sagot niya kay Hina. Samantala, inis na inis si Taiki dahil matatalo na naman siya kay Haruo. Habang si Hina naman ay tila tuliro at wala pa rin sa sarili. Bumalik naman tayo sa dalawang ito, kung saan sinabi ni Ayame, "Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun ang desisyon ni Taiki kay Hina. Napakaswerte niya dahil madalang ang babaeng ganun magmahal, kagaya ni Hina." Dinagdag pa ni Ayame, "At saka, hindi ba sobrang nagkakasundo sila at matalik silang magkaibigan? Kaya sobrang nagtataka ako kung bakit hindi ito nag-workout sa kanilang dalawa." Kaya naman, nagsalita si Kasahara, "Kaibigan ko rin si Hina, at sure akong magagalit siya sa sasabihin ko, pero sa tingin ko, mas masaya silang dalawa bilang magkaibigan lang." Hindi naman mapigilan ni Ayame ang pagkabigla dahil tila napaka-cold magsalita ni Kasahara. Patuloy pang nagsalita si Kasahara, "At saka, si Taiki, sanay siya na siya ang naghahabol sa taong gusto niya. Sa tingin ko, hindi siya sanay na siya ang hinahabol. At yun ang mahirap sa pagiging matalik na magkaibigan, kapag sinubukan yung gawing romantic relationship, wala tayong magagawa doon." Pero sumagot si Ayame, "Ang bilis mo namang magdesisyon." Pero seryosong sumagot si Kasahara, "Wala nang kailangang pag-usapan at sabihin, dahil kahit anumang mangyari, outsider lang tayo sa kanilang dalawa at nanunood lang. Nagdesisyon na si Taiki, at wala ka na, o kahit sino, ang magagawa." Bumalik tayo kay Taiki, kung saan hirap na hirap siyang labanan si Haruo. Napasabi siya, "Palagi niya akong iniiwasang labanan, pero ngayon, inaya niya ulit ako." Mas gumaling at mas lumakas siya. Pero hindi nagpatalo si Taiki at sinabing, "Pag lumakas si Haruo, mas lalakas ako." Sa huli, natalo pa rin si Taiki. Pero gigil pa siya at sinabing, "Isa pang game." Ngunit tumanggi na si Haruo sa kanya. Sabay seryosong nagsalita, "Alam mo, Taiki, sa totoo lang kaya matagal kitang iniwasang labanan, dahil natakot akong labanan ka." Nagulat si Taiki sa sinabi ni Haruo.
Kaya nagsalita ulit si Haryo, nakakagulat, hindi ba? Isang kagaya ko, natakot na labanan ka. Kasi ito yun. Natalo ako kay Hyo daw. Pagkatapos noon, kinalaban ko si Yusa, na tinalo mo, pero tinalo niya ako. Kaya kinabahan akong labanan ka. Dahil kapag natalo pa ako sa iyo, sobrang madudurog na ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Pero nangiti si Haryo at nagpasalamat kay Taiki. Kung hindi dahil sa game natin ngayon, nagtatago pa rin ako dahil sa takot na matalo. Pero alam kong kaduwagan ito, at mali ang ginawa ko. Pero dahil sa pagkakamali ko, mas natuto at lumakas ako. Kinahapunan, pauwi na silang lahat. Si Taiki ay todo titig kay Hina dahil sobrang nalulungkot siya para sa kanya. Pagdating ni Taiki sa kanilang bahay, naabutan niya si Chinatsu na papunta na rin sa kanila. Nagbatian silang dalawa, at masaya si Taiki na andito na ulit si Chinatsu sa kanila, ganun din ang nararamdaman ni Chinatsu. Ngumiti si Chinatsu sa kanya, kaya nabigla si Taiki. Lumapit siya at seryosong nagsalita, Chinatsu, next break natin, gusto mo bang maglibot tayong dalawa kung saan? Tila patagang inaya ni Taiki si Chinatsu makipag-date, at naramdaman din ito ni Chinatsu. Matagal silang nagkatitigan at nagpakiramdaman bago nagtanong si Chinatsu, saan tayo pupunta? Nabigla si Taiki at sobrang ninervyos. Nagpanik siya at halos mabaliw dahil on the spot siyang magpaplano kung saan dadalhin si Chinatsu. Naisip niya na kung sa amusement park, magiging obvious na inaya niya ito sa date. Na-overwhelm si Taiki kaya napasigaw na lang siya, Tara, mag-shopping. Giba-giba na suot natin sa training kaya kailangan ko na ng bago. Natulala sa kanya si Chinatsu, habang si Taiki naman ay hiyang-hiya at takang-taka. Bakit ko inaya mag-shopping si Chinatsu ng tracksuit? Hindi ba dapat romantic ito? Pero nagulat si Taiki nang agad pumayag si Chinatsu at sinabi pang, pero kapalit noon, pupunta tayong dalawa sa isang cafe na matagal ko nang gustong puntahan. Pwede ba tayo doon? Nabigla si Taiki dahil tila isang romantikong lugar ang cafe, at doon siya inaya ni Chinatsu. Kaya wala nang sabi-sabi, pumayag agad siya. Sabay nagsalita si Chinatsu, tila sobrang excited siya, at siya pa mismo ang nagset ng araw, oras, at lugar. Napabigla at napatulala si Taiki. Parang, ako ang inaya niyang makipag-date. Pagpasok ni Taiki sa kanyang kwarto, napasigaw siya, date ito. Hindi lang kami mag-shopping ng tracksuit, inalok din niya ako sa cafe. Masayang-masaya si Taiki at sobrang kinikilig dahil napansin niyang gustong-gusto ni Chinatsu ang alok niyang pag-shopping. Sabay naging seryoso siya at sinabing, okay, oras na para magpakalalaki. Pagkakataon ko na to para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Habang si Hina naman ay malungkot at mag-isang naglalakad. Pero agad siyang ginulat ni Ayame sabay aya sa kanya. Maglibot tayo at mag-enjoy. Nabigla si Hina at napasabi, as in ngayon. Sumagot si Ayame, abay oo. Masyado kang nagmumukmak at nalulungkot. Tutulungan kitang makalimot. Maglibang at mag-enjoy tayo. Nagpunta ang dalawa sa arcade. Ginawa ni Ayame ang best niya para mapagan ang pakiramdam ni Hina. Saan-saan sila naglaro, at napansin ni Ayame na nakakatulong ito dahil unti-unting nalilibang si Hina. Pero maya-maya, dumating ang ex ni Ayame at harap-harapang pinagsabihan siya ng kung ano-anong salita. Sinabi pa niyang, wala yang kwentang makarelasyon. Mataas ang pride, never pang ang nagkaroon ng matagal na relasyon dahil napaka-demanding niya. Nainis si Ayame at sinabing, tumigil na kayo. Kaya naman, seryosong nagsalita si Hina, sinasabi mo yan sa kanya dahil hindi mo kaya ang wala siya, di ba? Kung ano-ano ang sinasabi mo sa isang babae dahil lang ni-reject ka niya. Pero kasalanan mo naman lahat yun dahil pinili mong gustuhin siya. Dapat, pinotektahan mo na lang ang sarili mo sa sakit, hindi yung ginugol mo ang oras mo sa pagmamahal sa kanya. Sabay na paiyak na naman si Hina. Sobrang nag-alala si Ayame, kaya agad niyang itinakas si Hina. Nag-sorry si Hina dahil umiyak na naman siya, pero sinabi ni Ayame, huwag kang mag-sorry, Hina. Wala kang ginawang mali. Kinabukasan, naglalakad si Hina pero agad siyang umalis nang makita niya si Taiki. Napansin siya ni Taiki, at kitang-kita niya ang lungkot sa kanyang mahal na kaibigan. Pero natigil siya nang mabangga siya ni Ayame, sabay utos sa kanya, tulungan mo akong mag-ayos sa storage. Pagpasok nila sa storage, nabigla si Taiki nang biglang sabihin ni Ayame, alam mo bang sobra ang iyak ni Hina? Seryosong sumagot si Taiki, oo, alam ko.
Kaya sumigaw si Ayame, alam mo naman pala. Alam mo rin ba kung gaano kahamak at matindi ang sakit na nararamdaman niya? Tapos ikaw, parang wala lang nangyari at okay ka lang? Natigil ang pagsasalita ni Ayame nang makita niya ang seryoso at malungkot na mukha ni Taiki. Sabay nagsalita si Taiki, kung ganun yan sa paningin niyo, wala akong magagawa. Pero gustuhin ko mang makipag-usap kay Hina, sobrang hirap. Sinabi ko na sa kanya ang nararamdaman ko, at ang kaya ko na lang gawin ay maghintay hanggang maging okay siya. Hindi niyo alam kung gaano ko gustong bumalik kami sa pagiging matalik na magkaibigan, pero malabo na. Dito napatulala si Ayame at napagtanto kung gaano kahalaga at kung gaano talaga nag-aalala si Taiki para kay Hina sa sarili niyang paraan. Kaya lalo siyang napaisip, kung gano'n naman pala, bakit pinili pa rin ni Taiki na layuan si Hina? Napatanong siya kay Taiki bago umalis, kung kaya mong i-reject ang kagaya ni Hina, gaano ba talaga sobrang nakakabighani ang taong gusto mo? Nabigla si Taiki at hindi agad nakasagot. Napaisip siya, anong klaseng tanong yun? Pag sinabi kong oo, ibig sabihin si Hina hindi? Sabay tingin niya kay Chinatsu, at napatulala. Samantala, seryosong naglalakad si Ayame nang bigla na naman niyang makasalubong si Kasahara. Dahil pikan na pikan siya dito, agad niya itong sinungitan. Pero nagulat siya nang biglang magpasalamat si Kasahara sa kanya. Thank you, Ayame. Dahil sayo, gumagaan ang loob ni Hina. At least, may maaasahan at masasandalan siya sa ganitong mga oras. Samantala, sa kabilang banda, takang-taka ang mga kaklase ni Hina nang makita nilang may suot siyang maskara. Kaya tinanong siya, kaya sinabi ni Hina, bagong teknik ko to. Dahil dito, mas nakakapag-concentrate ako at nakakapag-isip ng maayos. Kaya naman umalis na lang ang kaklase niya para mas makapag-focus si Hina. Pero sa loob ng masayang maskarang suot ni Hina, may isang mapagmahal at matapang na dalaga na lumuluha at nalulungkot ng sobra. Sinabi ni Hina, kahit pilitin ko maging okay, pero asa isang gym kami nila Taiki at Chinatsu, sobra akong na-overwhelm at hindi makakilos. Kinahapunan, madaling-dali si Taiki at nakaporma ito, kaya nagtataka ang mga kasama nila kung saan pupunta si Taiki. Nagsalita si Haryu ng pabiro, baka makipag-date. Nabigla ang lahat, pero sinabi ni Haryu na joke lang. Pero sinabi ni Kasahara kay Haryu na baka tama nga siya at date ang pupuntahan ni Taiki at kasama niya si Chinatsu. Kaya naman napangiti si Haryu at sinabing, yun o. Napapaisip pa ko noon kung hanggang kailan siya magtatago, pero ngayon mukhang oras na ng pag-amin ni Taiki kay Chinatsu. Kumakaripas ng takbo si Taiki papunta kay Chinatsu at nabigla siya nang makita ang sobrang ganda ni Chinatsu. Rinig ang usapan ng mga tao dahil sobrang nagagandahan sila sa kanya. Nakatingin si Chinatsu sa langit kaya napatakong si Taiki kung ano meron. Kaya sinabi ni Chinatsu, napansin ko lang na iba ang ihip ng hangin ngayon at sobrang blue ng kalangitan. Napatitig silang dalawa sa langit habang pareho nakakaramdam ng matinding damdamin para sa isa't isa. Saktong-sakto, sabay silang napatingin sa isa't isa at tila may intensyong umamin sa kanilang nararamdaman. Ayoko pa sabihin ito, mga ka-recap. Pero dito na nagtatapos ang ating video. Ito na ang last episode ng Season 1 na nugram ating Chinatsu series. Sobrang ganda ng series na ito. Alam kong na-attach din kayo sa palabas na ito at sobrang nakarelate, kaya minahal nyo ng todo. Oras na mag-act Season 2. Gagawan ko agad. Maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Kita-kits sa susunod nating upload, mga ka-recap. Mahal ko kayo.